So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, wala iba kundi Judge Chinan. Okay guys, marami nagre-request ng battle na to kasi superstar daw in the making yung dalawang MC na to. So yun lang naman yung madalas na comment sa akin, no. Boss pa review neto. Ito yung Sikreto versus JP, no. And sa dami ng nag-request nito, syempre yung unang nag-request lang yung nakalista at ayun lang yung shoutout natin. So, shoutout Rhea Rondina. So, di ko alam kung nagulat ako kasi babae yung nag-request, no? So, shoutout kay Ate Rhea Rondina. So, itong Sikreto vs JP, na-request niya to last September pero ngayon ko lang ma-review. So, sana active pa si Ma'am Rhea sa channel natin para mapanood niya yung review ko, no. So, habang nanonood ako ng pre-battle interview, ito guys, pre-battle interview, medyo na lang ako na tawag dito, naastigan lang ako kay Sikreto kasi wala yung boses niya, no? Yung boses niya, nag-base ako sa boses niya na buo yung boses niya. So ini-expect ko na yung pag-perform niya or pag-deliver niya ng mga lines sa battle is ganun din, buo. Tapos nag-spit siya kanina habang nagpapakilala si Boss Enigma, nag-spit siya. Okay din yung niya, yung pag-deliver niya. So para sa akin, kaabang-abang nga yung battle na to. So ayun, umpisaan na natin to. Sikreto vs JP, isa sa mga request ng ating viewers na si Rhea Rondina. Shoutout sa'yo. So let's go. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat. Paus ka na 7, Sikreto. Yo, ako nga po pala si Sikreto. At siya nga po pala si JP. 13 years experience na po ako sa pagbabattle. Samantalang siya ay grade 3. Kasi noong 2020 ka palang nag-start mag-battle, di ba? Kaya di pa gaanong brainy. Kung ganon, I'm your teacher for today, kaya makinig ka sa akin, trainee. Kumbaga sa mind game, you can't slay me. Chess grandmaster na ako, baby. Checkmate ka kay Mario Monticelli kahit umidad pa ako ng 80. Shit, that's crazy. Ang swerte nitong bakla. Very good lang ga. Akalain nyo, flip top agad itong modernong talangka. Di niya alam ang naghihintay sa kanya'y impyerno at banta pagkat ito'y hole in the wall, kaso paderang yung binangga. Kaya wag ka na magtangka na tumakas sa game, you fucking ass. There's no way sa pag-atras. Kung iisipin, you're just trying to escape from Alcatraz. Just call it a day, kaso gabi ngayon. So, thank you in advance. Ako yung Lion K na malakas. So, JP, just pray, cause you're just a prey sa palabas. Dang, you little trash. Galing. May ako magko-comment. So, gusto ko siya mapakinggan pa. Damn, you little trash. Ibang klase ka raw na rapper. Resourceful ka daw masyado, kaya dumadami ang yung angle. Kahit sa deep, panay surf, puro taglish pa sa battle. Kaya ka lang naman nakakasisid sa malalim kasi gumagamit ka ng gagel. Scammer! JP, hindi ka bet. Gagel, tsaka Google, no? Yun yung laro niya doon. Scammer! JP, hindi ka bet o threat. You'll have to accept na you'll get upset. Galawang Spider-Man, kaya palang lupit, mag-spit. Sabi nila, knowledge is power, kaya palang power nitong si Parker ay mula sa web at net. I meant what I said. Maniwala kayo mga master. Walang ipapakitang bago yan si brother. Kung umasta, feeling advancer, mas predictable ka pa sa prank ng mga kawander. Ano ba itong tao na ito? Kahit di niya 40 yung rap battle, nangangarap pa mag-isa buhay. Di ba di ka pwedeng pahagingan kasi pikunin ka sa totoong buhay?
Ha? Tapos ang baduy pa ng pangalan. Pero kung umasta, kala mo may sungay. Malaman-laman ko yung JP, abbreviation lang pala ng Jopay. Jopay, kamusta ka na? Dadalhin kita sa mundo ng rap battle kung saan ang aking bahay. Doon kung saan legal tayong magbababuyang magkalaban, pero di tayo mag-aaway. Di ka pwede magreklamo kahit pamilya mo'y madamay. Kung pikon, ikay bano. Bawal dito magreklamo, ito'y tunay na laro. Magugulat, magugunaw, magugulay tong mundo. Pagkat Jopay, aalis tayo sa tunay na mundo. Galing. Humanda ka sa round 2, parating lang yung sundo, at waiting yung hell. Dito na huling hantungan mo, JP Laurel. Galing, gagi. Ang galing. Sanay na siya sa ano. Sanay na siya sa battle, no? Ewan natin kung totoo yun or what, pero yung pinapakita niya na ano, na yung pinapakita niya na performances hindi pang rookie. Ang galing lang kasi hindi natin nakitaan si sikreto ng kaba doon kasi may ibang rookie na makikita mo yung kaba or alam mo yun, kakainin sila ng crowd kasi ang dami ng crowd, 'di ba? Pero hindi natin siya nakitaan doon. So props kay Sikreto, takin na ang galing niya doon. So pakinggan natin yung round ni JP, pero ang ganda, props doon sa ginawa ni Sikreto na na reference about dun sa JP na Jopay. Ang angas nun, nagustuhan ko yun, buong buo yun. First time ko marinig yun, and galing, props. Tignan natin yung papakita ni Sikreto, ni JP, pero grabe yung sobrang bago yung napakinggan kong Sikreto dito. Galing. Sanay na siya sa battle rap, no? Di natin sure kung totoo yung sinabi niya na 13 years na siya sa battle rap, pero feeling ko totoo naman yun, napaniwala niya ako doon. Solid. Ang ganda nun, tangina. Energetic, aggressive, powerful, stage presence nakuha niya, delivery, performance, lahat. Putik. Solid yun para sa akin, tangina. JP, pakinggan natin. Yo, dinig ba? Dinig! Yeah. Totoo yun. Totoo yung sabi niya. Pero bago yun, magandang gabi sa ating lahat. Gusto ko lang magtanghal na parang tanghaling tapat kasi aaminin kong ikalawang laban ko pa lamang pero dito nasali agad. Pero ito si Sikreto, lantaran, ang daming dinaanan upang ako'y makabattle pagkat tuwing lutang lang naman yan, maasabing angat. Masasabing angat. Sabi sa akin, bagamat veterano, halata mong kabado masyado, paano masakin matalo, parang late delivery. Yeah, annoying, di niya pa marahil tanggap. Delivery. Nag-message sa akin, sabi, walang personalan, ganito, ganyan. O sports lang, gusto mo sports delivery, galing bowling tipong kada strike ng pin, di mo abot kaya kahit 5 or 10. Pag nasa aking lane, ako ang gutter, kaya bito ka sa akin, tak-tak. Delivery. O ito, isa pang delivery. Kahit maraming satsat kung wak delivery, ikay palaging palpak. Ang sabi ko, ganyan pag galing palpak delivery, you're still born. Kaya itong bata patay sa akin pagkat. Ironic. Ang pangalang, ironic lang kasi itong kulang sa buwan sa pangalang Dato Siyam na kilala. Feeling magaling sa Jensen kasi digmaan Siyam. Dapat daw siya na igalang. Ano ka, respect post? May status yan, palibasa. Sa tagom, talo, pahiya pa, kiplare. May galos, maya ka, oops. Wag na. Yung mga data na binigay sa akin tungkol sa'yo, wala akong plano mabasa.
Burado na, di pa tapos tong battle, pero yung dato sa akin wala na. Ngayon, napaglipasan ng panahon, ngayon hirap huminga, hikaos nang makilala paanong naging dato kung mapatagalog o Bisaya sa buhay di halos makaginhawa. Di talaga to taga Jensen. Kung tabato rep ka, kung loser na utal, di na to Jensen battle. Anong panama mo sa akin kung aking pagka-supernatural galing Jensen Knuckles? O di niya na-gets yun. Kasi yung mga trip niyang banat, feeling kingpin si Plaridel. O kung kingpin si Plaridel, ikaw mukhang pinaglihi sa walis tingting at arpiler. Ako sure win. Ikaw, huwag piliting magkalibel. Di ka na makalabas once urine, paihiin sa catheter. Parehong may bala pero ikaw ang nabitin sa caliber. Kalunos-lunos sa sasapitin pag nagising ang Punisher. Si Dato, Muslim patatahimikin. Silencer ng dahan-dahan, 'cause I'm not Russian, but I'll be putting bullets in your body like a Vladimir. Pwede rekta siyam sa ulo, di na kailangan pa na bulletproof. Walang puwang ang puro, tulad mong nakatanga na stupid po. Maparecording o live, Okay, patuloy muna natin saglit. Pero I think matatapos na yung round ni JP. Pero wala pa rin ako na naririnig na solido na haymaker at suntok. Pela on mic, I can do what I do in booth. Kung pakiramdam mo sa buhay dato, siyam, pues paulit-ulit kung papatayin itong Puss in Boots. Okay. Dato siyam, Puss in Boots. Yung pusa na Puss in Boots, no? Ayun. So, sabi ko nga, patapos na yung round niya. Pero, nagantay ako ng solid na haymaker doon. Pero, hindi natin narinig yon, unlike kay Secreto na parang umpisa pa lang andun na yung pagiging agresibo niya. Si JP medyo, ito naman si JP naman yung nakitaan natin ng kaba, kasi si Secreto hindi natin masyado nakitaan ng ng kaba dun sa round niya, pero yung kay JP na utal-utal siya, nagkakaroon ng stutter. So halata mo yung yung kaba, kasi nga sabi ko nga kanina sa round 1, andun yung marami yung crowd sa first time nyo bumatel sa ganito, andun talaga yung kaba. Si Secreto kanina, neutral, cool, hindi siya nagpadaig doon, hindi siya na feeling ko nga sanay na siya dun sa sa battle. Tapos si JP nagkakaroon ng stutter. Tapos ayun, malayo yung performance. Then yung buong round ni JP, feeling ko naging neutral, hindi nagkaroon ng pag-angat ng, sabihin natin, ng isang linya na pwedeng humatak sa isang battle. Nagantay ako ng palo, pero hindi talaga dumating yun. So, bigyan ko ng 7 points si JP doon overall, kasi syempre may stutter din siya. May stutter tayong nakita or napansin doon. Si Secreto tuloy-tuloy, andun pa yung references na ng Jopay, JP. Pulido yung performance, yung boses niya, hindi malakas, hindi mahina, sakto lang. So, ayun. 10-7 Secreto sa round 1. Round 2. Grabe! Ibang klase ka, bro. Yung atake mo po. Ganyan din ako mag-rap 10 years ago, tung feeling gahi pa ko. Payatot daw ako, pero at least ikay panis. Oo, payatot lang ako, pero yung utak ko, obese. Ngayon, JP, pag-usapan naman natin yung mga diss mo sa akin. Meron tong mga padaplis na malalim, kaso di niya lang mismo maamin. Kasi I'm one of the kings dun sa atin. Kaya halos lahat ng opportunity ay nakukuha ko, and I know it hurts. I'm one of the morning stars. Samantalang sa Jensen, minsan ka lang magka-movement na parang Royal Guards. Ako, lumalabas sa news. Ikaw, mabenta ka sa third class. Walang na-amuse. Bumalik ka dun sa workshops. Mga music niya sa YouTube ay i-check niya dun sa search box. Walang gaanong views, parang eksena dun sa Bird Box. Nice! Ang ganda nun. Galing. Galing nun. Wala masyadong eksena sa views, parang eksena sa Bird Box. Ano ba yun sabi niya? Mga music niya sa YouTube ay i-check niya dun sa search box.
Walang gaanong views, parang eksena dun sa Bird Box. Ayun, walang masyadong views, parang eksena dun sa Bird Box. So, kung napanood yun yung Bird Box, diba, naka-blindfold lang sila halos buong movie. So, wala talagang views yun, no? Angas nun. Yeah, I heard lots of trash talks na mula doon sa iyong kanta. Binabackstab ako ni Utoy pero puro lang ngawa. Umaas ng kuya sa laro ito kung makaasta pero wala namang nangyayari kasi kulang sa gawa. Malamang ikaw si Big Brother kasi puro ka lang salita. Ba't di mo ako gayahin? Nagrarap ako na walang tinatapakang sikat kasi gusto ko kakampi ko sila. Di ko ugaling isawsaw yung tinapay ko sa kape ng iba. Naghintay ng pagkakataong mabunyag ang sikreto at magdodomina. Hanggang sa nagbukas ang pinto ng Flip Music at Moro Beats, putang ina. Tumabi ka! Oo, saksi ka na nag-champion ako sa iba't ibang malalaking rap contest sa Jensan, mapa-freestyle o writtens. Ngayon, bitter! Anong pakiramdam na harap-harapan kung piniflex sa'yo ang aking mga achievements? So, ayun na yung sagot sa ano natin, sa question natin kanina. Kasi 'di ba nakita nga natin, sanay na si Sikreto sa crowd, di siya masyadong kinakain ng crowd. So, ayun. Nag-champion nga daw siya sa iba't ibang rap battle. Basta music, no, sa rap. So, ayun. That should answer our question kung bakit ganito siya ka-confident mag-spit ng verses niya. Minsan, mapa-freestyle o written. Na nag-champion ako sa iba't ibang malalaking rap contest sa Jensan, mapa-freestyle o writtens. Ngayon, bitter! Anong pakiramdam na harap-harapan kung piniflex sa'yo ang aking mga achievements? Ooh! Ouch! Umaray ka sa sakit. When insecurity strikes, sige ka. Baka humimlay ka at pumikit. Nakakahiya pag ang nakalagay sa iyong death certificate, ang iyong naging cause of death ay namatay ka sa inggit. Ang inang bigat. Malayo agwat natin just to make you understand. You think you got the edge sa octagon like Spider? Man, pues, gamit depensa ko, bali ang kumpiyansa mo. Cause I'm the wider man. Kumbaga sa eksena dun sa Hunter, I'm Kiluwa's grandfather. Kaya kahit magpakasilva ka pa na rapper, you still under, son. Yeah, buong rounds kong ginulpe, itong battler, binuli ng walang humpay. Di baling ma-overtime, basta solid ang sumbagay. Sinulit ko pa kusganay. Ngayong gabi ako si Naoya, inuwi ko na yung tagumpay. Naoya Inoue, no? So, ang bantamweight undisputed champion, former undisputed champion sa bantamweight na umakyat ng division at unified champion na siya sa super bantamweight, no? Yun. So, yun ang round 2 ni Sikreto and same pa rin ang atake, same pa rin yung comment ko na sobrang linis ng performance, sobrang yung 1 and 2 para sa akin, dinodomina niya yung stage, no? Kumbaga, dapat hati sila sa stage pero ang feeling ko, ang kinukuha ni Sikreto sa stage is 3/4, no? Binibigyan lang niya ng 1/4 si JP doon sa hatian ng stage, no? Ganon ka-domina si Sikreto sa battle na to, although 2 rounds pa lang yung na-spit niya, pero para sa akin dominante na agad yun and sobrang effective ng mga references niya. Naoya Inoue, tapos yung kaninang tanong ko na sanay na siya, yun pala, dami na niya pala sinali ang rap contest na nag-champion. So not sure kung totoo pero napaniwala niya ako doon. Sobrang astig yung performance niya, yung delivery niya, yung boses niya, sabi ko nga hindi malakas, hindi mahina, eksakto lang. Ano pa, madaming, tsaka feeling ko bago siya sa pandinig ko. Marami kasing rookie ngayon na masasabi natin na naririnig natin yung iba't ibang MC sa kanila, pero si Sikreto not sure, pero hindi ko naman masasabing kaboses niya si Tats or si Sak or si Six Threat. Hindi iba yung style ni Sikreto and para sa akin
perspective ko lang para sa akin lang. Para sa akin, siya lang yung may ganitong style sa ngayon, no? So, ayun, yun lang. Solid pa rin yun. Tumatama pa rin yung mga punches ni Sikreto kahit papaano. And nagustuhan ko yung mga mensahe at punto na sinasabi niya. So, ayun, JP, round 2, bawi. Yeah. Bitter daw. Halata mong bano. Anong pakiramdam ang daming experience pero kaharap mo ako. Yan. Kasi ang totoong inggit lagi sa Jensa ng kumag na to. Sa loob na mahabang panahon, S-Boy ang rap name ng Putapete. Ano nga bang S doon? Siyam. Baka sick kasi mukha kang pasyente. O baka Shabu. Kasi ini-interview to sa backstage kanina, tinanong, anong take mo sa battle ni JP bago maere? Sumagot, tag-take na po ako isang pakete. Buti itong si Pangit, di agad pinahuli ni Bossing Arik. Kasi tignan nyo naman, kung si Tipsy makapalampis niya ito, ubod ng lalim, konting Shabu pa di na yan marunong kumain. Manalamin ka kung minsan, take a look, hoy promise. Tuwing Halloween sa amin, napagkakamalang si Brooke ng One Piece. Tapos mga round, ang yabang. Tapos sa mga battle, ang yabang, buong rounds, tulog crowd. Mga dick rider mo lang, bugok na tunog proud. Kaya nga mas pipiliin kong magpaturok sa laso ng maraming syringe kaysa makatulog at manood ulit sa mga battle mong cringe. Talagang hassle mag-binge. Kung boxing lang ginagawa natin, walang suntok, madalas pa running at clinch. Yan. Tapos nais mo'y masali sa top class S-Boy. No, masali sa top class S-Boy. Basag ka sa akin ngayon, no need ang glasses, boy. Kahit mag-aral ka, isa lang malinaw, wala kang class S-Boy. Di ka Mercedes o Halimaw para maging class S-Boy. Yeah. Kaya please stop. Yang bunganga paki-ziplock. Search nyo sa YouTube, pangalan niya dati, Digmaan S-Boy versus Prince Glock. Masasaksihan nyo kung paano tong kumag nagpaka-Nicolas Cage na mukha ng iba ang nirip off. Kasi ang yabang, tunog Russian gangster ang pangalan, S-Boy Medjubich. Wow, Nax, Medjubich, gayang-gaya mo yung ginawa ni Looney na ghetto priest. Ang lakas ng loob, i-take yung risk. Sarap mong apakan sa mukha kahit korte ng baba mo Lego piece. Kaya pala ang tigas ng mukha, lakas manghiram ng dura. Kung si Looney daw ang pare, siya raw ang imam ng tugma. Imam ng tugma, dinamay pa Quran sa kagaguhan. Naturingang Muslim pero kayang umatim ng kababuyan. Pwes bistado ka na't supalpal, maghanap ng backup at sumandal. Dahil itong utak ko kapag umandar, kahit si Boss Arik, mapapa Allahu Akbar. Feeling mainit ang baray tuwing umu-order ka lang naman Jollibee, magkaka-hotline. Malabo, well, I won the vision. Kitang-kita na sa hindsight. Tung low-key magaling, talo kahit sa ang timeline. Kala mo ikaw lang may Netflix, gago. Itong eng-eng, gumigeng-geng, habang kaharap ang hasiramang naka-handsign. Kaya bye-bye, I sting like a bee, ikaw pussy, pwede na mag-fly high, butterfly by, tapos skydive, kada punchline, di lang jab straight. Uppercut mic, kasabay, pamatay pa ng Muay Thai. Walang silbi ang yung 9 lives, so reshadowed ko yung highlights. Talo kahit sa ang timeline, pero thumbs up kasi nice try. Sinubukan sumabay sa aking grind time, ngayon wala ka ng oras, sinahabol na kita na time! Okay, so ayun yung round 2. Para sa akin, hindi naging effective, no? Yun lang masasabi ko. From start to finish, nagantay ako ng palo. Pansin nyo, hindi ako masyado nag-pause kasi nagantay ako ng momentum na pwedeng pumasok talaga sa round 2 ni JP. Pero hindi pumasok yung momentum na yun, no? Instead, naging plain, naging dead air talaga yung buong round 1 and 2 ni JP. May stutter pa rin, nakita pa rin natin yung pautal-utal niya, hindi pa rin malinis yon. So medyo nagkukulang pa si JP dito sa mga suntok. May mga references siya pero feeling ko hindi yun naglaland pagdating dun sa pinaka punchline. So yun,
JP. Hoping na round 3 or sa next na battle ma-execute niya ng maayos yung mga setup tsaka yung pinaka punchline. Okay, yun lang. 7 pa rin ang ibibigay ko doon para kay JP. 10 points pa rin yun kay Secreto. Tayo na napaka-solid pa rin yan. So 20 to 14 rounds 1 and 2 Secreto, round 3. Time. Tangina, ano ang yung pinupunto? Ano daw pakiramdam ko na legend ako sa Jensen tapos siya lang daw kalaban ko? Malamang, insulto! Tanginang pormahan yan, kala mo kompleto sa insurance. Lakas makagangsta sa rounds niya, pero yung get up, pang intramurals. Ingani ang pormahan sa mga pachoy-choy sa intrams. Tapos yung talent mo, conspiracy. Pwedeng legit, pwedeng hindi, porbida. Some of your songs on YouTube, nako, made in Korea. Kasi kinakanta mo yung mga kanta nila, tapos magfi-feeling OG sa larangan. Anong JP? Baka JC. Dapat yun lang yung pangalan. Kasi kung music ang pag-uusapan, Joshua Clotti ang yung galawan. Boring yung highlights kasi puro cover yung panlaban. Puro cover yung panlaban mula sa BTS, G-Dragon, EXO. Tangina, dyan ako nawindang. Kinover mo na lahat, puta. Akala ko dati trip lang. Akala ko dati haka-haka ko lang na ginagaya mo si Taeyang. Hanggang sa yung theory ko nagkatotoo na nagmula Taeyang, alam ko ano yun eh. K-pop, yung Taeyang. lahat, puta. Akala ko dati trip lang. Akala ko dati haka-haka ko lang na ginagaya mo si Taeyang. Hanggang sa yung theory ko nagkatotoo. K-pop ba yun? Di ko sure kung K-pop yung Taeyang, pero basta sa Korean yun eh, si Taeyang. Oo, na nagmula ka dun sa Big Bang. Big Okay, Bang? Big Bang. Wait lang. To be the best, to become the best pa yung goal. Tulog ka pa ata, wake up. Tapos pabida ang yung role. Kala ko ba heart of hip-hop? Tangina, heart of hip-hop? Aha, nakaka-fake laugh. Kung ganun, bakit ang yung soul nasa bansa ng K-pop? Soul, K-pop, Nasa okay. bansa ng K-pop. Shit, pang gay rap. Alanganin ka pala, pilit tinatago yung lamya sa likod ng over na confidence. Kaya pala siya nag-IT para ma-enhance yung kanyang software developments. You have no intelligence, habang very wise na to. IT ka nga. IT rin ako, pero mas deadly types pa to. Ang pagkakaiba kasi natin ay si Pennywise ako. Very wise. Okay. IT, Pennywise, yung movie na It, na may killer clown. Ayun, si Pennywise. Ano? It's clearly that you feel me. Call center agent nga pala tong si JP. So JP, are you ready? Ring ring. Thank you for calling me out, JP. How can I help you? Feeling dope as fuck you. Shit, bakit medicinal ka ba? Namit mo na ba yung qualifications ng rap battle? Bakit? Eligible ka ba? Ha? Customer service ka pa man din, huwag na mag-alibay tanga. Dapat i-terminate ka na kasi di mo man lang na-verify kung qualified ka ba. Di ka pa qualified ba nga? Kasi sumusunod ka lang sa grupo mo. Di ka pa qualified ba nga? Kasi sumusunod ka lang sa grupo mo. GP naman, walang sariling desisyon na natiling mangmang. Wala ka sariling paa. Mas mabuting tumigil na lang. Mag-wheelchair na lang. How can you even stand a chance kung murag TL ka lang? Feeling lamang. Walang bago sa estilo mo kahit sa yung mga brand new track. Panay starter ka pa nga kanina eh. Damn you whack. Dili magets imong linya kay nagahang og stop. You're breaking in and out so I have to hang you up. Ngayon pagsisisihan mong sinabay ka sa eksperto, kinamay ka ng diretso, hinimay ka ng perpekto, pasalamat ka pa rin pagkat pinantay ka ng impyerno. Ito ay public execution pero pinatay ka ng sikreto. Last! Pwede niyo akong Actually, pwede ng ender yun, no?
Ito'y public execution pero pinatay ka ng sikreto. Ang ganda nun. Tangina, ayun yung ganito yung inaantay ko sa mga rounds ni JP kanina, yung habang nakikinig ako, syempre iniintindi ko, tapos biglang may papalo na isang papasok na isang linya na pwede magbago ng momentum. Ayun yung inaantay ko doon. Putang ina, lakas nun, and para sa akin enough na yon para maging ender pero di pa tapos si sikreto. Tignan natin. Hindi iboto kasi lumas. Pierno, ito ay public execution pero pinatay ka ng sikreto. Last! Pwede nyo akong hindi iboto kasi lumagpas nga naman ako sa oras at aminadong nagigilty. Pasensya ka na, sir. 9 na taon kong pinangarap itong entablado mo, pero di nyo ako napipili. This is dream came true. Pwede mo akong pagbintangan, pero di mo ako masisisi. Putang ina yan. Lakas, men. Nagustuhan ko yung performance ni Sikreto, pucha. Solid. Galing. Wala, no comment, speechless. Sobrang lupit nun. Actually, yung first half or yung umpisa hanggang gitna, no? Or sabihin natin bandang dulo na. Akala ko ito na yung pumapalo or pumapasok naman yung mga punches niya, pero feeling ko yung umpisa hanggang dun sa may gitna or banda dun sa sabihin natin 3/4, no? 3/4 ng round 3 ni JP. Andun yung sabihin natin nakikinig ako tapos biglang walang pumapasok na mga haymaker para sa akin. So feeling ko bibigyan ko na siya ng 9 points kasi para sa akin ito na yung worst na round ni Sikreto kasi sobrang solid ng rounds 1 and 2 niya. Pero nung dumating yung solid na linya niya na about dun sa ano ba yun? Puta, nakalimutan ko na. Yung public execution, ang lupit nung linya na yun, men. Enough yun para, sabihin natin enough yun para iangat niya yung kalahati, no? Na naging dead air para sa akin. Sinasabi ko naman sa inyo kapag hindi enough, 'di ba? Pero yung linya niya na ito'y public execution pero pinatay ka ng sikreto, tangina ang angas nun. Sobrang tumatak yun para sa akin. And feeling ko inangat niya yung linya niya, inangat niya yung remaining or yung first half ng round ni Sikreto, no. So yun, 8 or 9 sana ang ibibigay ko dito sa sa round 3 ni Sikreto kasi ito na yung para sa akin, ito na yung worst. Kumbaga nung narinig ko yung start niya sa round 3, sabi ko kung magtutuloy-tuloy ito hanggang dulo, possible na bigyan ko ng 8 to. Pero if may marinig ako na isang solid na linya, ibibigay ko ng 9. Pero hindi ko na talaga ipa-perfect yun. Ayun talaga yung mindset ko. Pero kakaiba yung narinig ko na haymaker. Isang linya nga pero isang linya nga lang yun pero kakaiba yun. So mamaya na natin is power scale. May round 3 pa si JP. Respect. Pakinggan natin JP. Sorry. Okay, ribat muna. Paano to magkaka-legacy? Conspiracy ang pronunciation sa conspiracy. Tapos sinisita yung mga cover ko sa K-pop. Okay, what? Bakit? Nung sila Art ba, may pake sa'yo nung nahuli kang nagsasalsal sa gay fuck? Kadiri ang puta. Eksperto. Well, alam nyo anong katugmanang di mo maitatago ang pangit na sikreto? Sino mang kaharap ko binabadibag diretso? Yeah, kasi itong si Loco, nawala lang ang boy sa pangalan. Kanina S-boy, ngayon sikreto na. Nawala ang boy sa pangalan, pero di nag-mature. Ang daming tryouts pinalipas, gusto kasi special.
Ngayon sa karir mo, hindi umusad sa kay Tats Inggit Pure. Lumaki ang ego, lumiit ang utak, madalas insecure. Kaya pala pagka-sick si Nikreto kasi sa paggaling ay di ka na rin sure. Saktong sick ka nga at Benjamin Button yung pagtanda ng paurong eh wala pa rin cure. Kaya nga galit ka sa ex mong si Tats Maven? Wag ka na magselo sa ex mo si Tats Maven. Dapat happy ka kahit di ka na sinisibak lately. But wait bitch, di ko sinasabing siping pag sinabi kong may tulog siya sa'yo. Ayaw lang niya ng chismis, asungot na bano. Wala siyang pake sa sekreto, wag kang assuming may kayo. Ang tagal niyang dasal na may special pick. Kala mo Lipton, wala namang specialty. Baka may special needs kasi nga sick. Peking galing, atik-atik, siya raw pinaka. Sigaw niyang masigasik. Bakit may battle ka bang naging classic? Ha? Wala kang bilang kahit mamaster mo ang mathematics. Ito ang resulta pag ang pride di mo buo na na-ingest. Sobrang bobo ng puta, agad na umupa ng kwarto nung sinabi kong sa room for improvement mag-invest. May kanta to, ang title, 4 dialects, pero sa dulo nag-Ingles, di ata alam kaibahan ng lingwahe sa dialekto, ganyan pag alam lang ay puro pa-impress. Tapos, walang punto pati sense, sabi niya sa dulo, you don't even understand my words like the spoken of minions. Ha? Spoken of minions? Ito yung sinasabi ni GL na evolusyon ni Badang. Magrarap ka na nga lang, wrong grammar pa man. Pwes, yan ang katunayan mapa-music ko battle, Yushi Rambera. Di nagaganda sulat mo kahit ayusin ang lera. Kaya sikretong malupit, baka sikretong talangka. Dahil kahit mag-deny hater yan. Higante ka na ba, kaya dapat igalang, nakuhinay parang siyam. Dahil pag ako nakatapat ng kalaban, bitay kahit san. Walang pangako, walang panama ang Zik. Kahit magpaka-beast na Titan laban kay Levi Ackerman. Oo, unggoy ka. Levi? Hindi ako nanonood ng Attack on Titan, pero alam ko Levi yun. Levi Ackerman, no? Attack on Titan yun. Wala magawa, walang pangako, walang panama ang Zik. Kahit magpaka-beast na Titan laban kay Levi Ackerman. Oo, unggoy ka. Wala mag-go-ape. Unggoy ka, ang mag-go-ape on this shit. Di Zeno, bananas, kaya boto ng hurado, malabong mag-split. Paano yan sick? Alis dyan, masyado kang weak. Dito COVID test, kaya para pumabor ang resulta, pagaling ka na muna bago mag-spit. Ngayong nasa Davao ka na, no need nang i-guess ang MC kung sinong papanawat na sa emergency room ng SPMC. Dato siyam, S-boy sikreto, 3 ikaw kapus pabay, lagot sabay, uuwi kayong tapos patay. Sa usapang lakas, malas mo, wakwan nakatapat, smooth sa pakus ganay. Okay. Ito sana yung pinakamalakas na round ni JP para sa akin, yung round 3. Pero ang dami pa ring kulang eh. Naganap pa rin ako ng sa kanya, ng solid na linya, napapalo talaga sa gitna or sa dulo. Tulad nung nangyari sa round 3 ni JP na nakinig ako buong round, pero nung may narinig ako na solid na linya, sobrang nagangat talaga yon. Yung linya niya na yon, inangat niya talaga yung rest ng yung umpisa hanggang doon sa linya na yon. So yun yung inaantay ko kay JP, pero hindi nangyari yon. Hindi natin narinig yon. Yung palo na inaanap natin, hindi natin nakita. So sayang lang. Ito na sana yung niya. Para sa akin, ito na sana yung pinakamalakas niya, pero pa rin ako di ko pa rin kayang ibigay na 8 yun para sa akin. So sa rounds 1 to 3 ni Sikreto, bibigyan ko to ng all 7. So 7-7-7, 21 points para kay JP sa all 3 rounds. Si Sikreto, sabi ko nga, bandang huli na pumalo yung round 3 niya, kaya bibigyan ko ng 9 yon. So 10-10-9, so 29 to 21 points all 3 rounds, Sikreto. Paus ka na 7, JP versus Sikreto. Mag-iis pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng urado, 5-0
magigay para kay Sikreto. So, ayun. Convincing naman, no? Malinaw naman yun all 3 rounds. Sa performance, sa stage presence, sa pagiging confident, no? Sa pag-spit niya ng lines niya na buong buo. Kuwang-kuha ni JP sa lahat. Na overpower niya si JP. Ay, kuwang-kuha ni Sikreto lahat na overpower niya si JP sa battle na to. Yun lang. Yo, salamat nga pala sa lahat, sa mga kapatid ko. Joseph, Yas, best friend, Manman, tito ko, nandyan. Lango na Maguindanon, salamat sa inyo. At yung mga disco kanina kay JP na about sa music niya, men, battle lang yun. Pero i-check nyo yung music niya sa YouTube, talaga grabe. Sick. Yeah, maraming salamat. Napaka-solid na battle gaya ng inaasahan. Subscribe kayo, official JP channel. Sa Sikreto rin, Tugmang Krimen. Maraming salamat sa oportunidad to. Sana di pa to ang last. But yeah, anyway, happy naman lahat. So sana nag-enjoy kayo. Yung pag-seek, ginanch ko na lang siya overall. Yes. Siguro mas technical, tsaka mas malinis yung performance sa Sikreto kumpara kay JP. Kaya Parehas silang solid kung ang usapan ay delivery at timing ability. Pero kung usapang construction ng lines at impact ng punches, para sa akin, all 3 rounds, lamang talaga si Sikreto. So, Sikreto. Binigay ko yung battle kay Sikreto, round 1 to 3. Okay sana si JP pero medyo nagkulang lang sa Yes. angle. Si Sikreto naman, complete package siya, lahat delivery, angle, saka yung rhyme scheme, Sikreto. Mag team, masasa na sila. All 3 rounds binigay ko kay Sikreto due to the effectivity Yes. ng mga landing and Yes. number of punches niya. So, all 3 rounds Sikreto. Maraming salamat. Daridel Candelabra, Sikreto all three rounds. Mas lamang sa construction, Yes. sa punches. Totoo yun. Overall, Sikreto all 3 rounds. So, ayun. Agree ako doon sa lahat ng comment ng judges and wala na rin akong i-add doon kasi nasabi na rin nila yung mga gusto kong sabihin. So ayun, lamang na lamang talaga sa construction, sa pag-execute ng mga punchline, setup pa lang. Kitang-kita yun, all 3 rounds, Sikreto. So ayun, ang gandang laban, di ko yung na-expect na ganito ka galing yung Sikreto, men. Na tumatak sa akin yung yung ito yung public execution, pinatay ka ng Sikreto. Sobrang sick ng linya na yun. Sobrang dinala niya yung buong battle mismo. So, ayun. Ang ganda yun. Mismong yung linya na yun, pang-ender na talaga yun. So, sana makita pa natin si Sikreto sa mga susunod na event ng Flip Top. So, ayun. Shoutout, Rhea Rondina. Salamat. Binigyan mo ako ng assignment na ganito. Napanood ko to. At the same time, na-review ko. So, sana nagustuhan mo. So, ayun. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.